Alam mo ba na may kakayahan si XRP na ilak ang ang kanyang sariling halaga gamit ang isang tinatawag na escrow? Oo, tama po 'yan mga ka-crypto. Isipin mo na lang na para itong isang time lock vault na hindi mo pwedeng buksan hanggat hindi dumadaan ang takdang panahon. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng malalim kung paano po gumagana ang escrow feature ng XRP Ledger. Bakit po ito mahalaga at paano po ito makakatulong or makakasama sa mga baguhang crypto investors. Kaya kung ikaw po ay may hawak na XRP o plano mong bumili, huwag kang bibitaw sapagkat ito po ang feature na dapat mong malaman bago mo ikandado or ilock ang iyong kayamanan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang escrow sa XRP Ledger? Ang escrow dito sa XRP Ledger ay isa po itong espesyal na klase ng transaction kung saan ay pwede mong ikandado or ilock ang iyong XRP at iset kung kailan ito pwedeng buksan. Ang tawag dito ay time-based escrow. Kapag gumawa ka ng escrow, hindi mo basta-basta mahihila or mailalabas ang XRP mo hanggat hindi pa dumarating ang napili mong petsa. At hindi rin ito makukuha ng pinadalhan mo agad-agad. Ibig sabihin, sa XRP ay tila inilalagay mo sa isang time lock digital vault. Kung pero wala kang susi, wala ring susi ang tatanggap. Pero kapag dumating na ang tamang araw, kusa itong bubukas at ililipat ang iyong XRP. Kaya sa madaling salita, ay hindi mo talaga ito magagalaw hanggat hindi dumarating yung linagay mong schedule kung kailan po ito marirelease. Ngayon is yung talagang pag-uusapan po natin dito ay yung tutorial or kung paano po gumawa ng sarili nating escrow kasi meron pong feature ang XRP Ledger para rito. At ayan, create and release escrow. Yan, ang una ay syempre dapat meron tayong wallet na nakakonekta sa mismong XRP Ledger. Gamitin po natin ang XRP Toolkit. Pumunta lamang po sa escrow page at una ay i-type ang petsa kung kailan po natin gustong matapos ang lock-in period at ito po yung tinatawag na finish after date na setting. Ayan, nakikita po natin dito yung finish after date setting. Isipin mong gusto mong ibigay ang 10 XRP mo sa iyong kaibigan next week. Ang kailangan mong unang gawin or first step ay isiset mo ang finish after date sa loob ng 1 linggo. Hindi mo rin ito makukuha pabalik hanggat hindi tapos ang takdang panahon. Kaya isang babala para po sa lahat, kung magkamali ka at nilagay mo ang petsa 100 years mula ngayon, ay sorry, pero goodbye muna talaga ang XRP mo. Kailangan mong hintayin ang 100 years. At ang syempre sa loob ng 100 years ay yung pinakatanong dyan ay buhay ka pa kaya sa 100 years. Kaya parang hindi mo na mapapakinabangan yung iyong XRP kung nagkamali ka ng pag-set up dito sa setting na ito. Ayan, or yung finish after date setting na ito. Kaya siguraduhin mong doblehin ang pag-iingat sa pagpili ng petsa. Doblehin mo talaga na hindi ka nagkamali sa linagay mong date. Ayan. Ngayon is, ano nga ba ang escrow finish time? Ayan, dito naman po tayo sa escrow finish time. Ayan. Ang finish time naman ay ito po yung eksaktong araw at oras kung kailan po pwedeng ma-release ang XRP na nakalak. Kapag nag-set ka na ng date, siguraduhin mong walang palya ang oras at saka araw. Ayan. Kapag nagkamali ka at gumamit ka ng address mula po sa
mga cryptocurrency exchange tulad po ng Binance o KuCoin bilang destinasyon or destination, malaki po ang tsansa na mawala ang XRP mo. At bakit? Dahil ang mga exchange ay hindi po sumusuporta sa escrow finish feature. Hindi nila ito otomatikong itinatapos. Kaya laging gumamit po ng personal wallet address gaya po ng Zoom wallet o Ledger device. Ngayon dito naman po tayo sa destination. Paano po piliin ang tamang destination? Pagkatapos mong pumili ng tamang petsa ay kailangan mo namang ilagay kung kanino mo ipadadala ang XRP. Ito ang tinatawag na destination address. Pwede kang mag-scan ng QR code o i-type ito manually. Pero tulad po ng nabanggit kanina ay wag pong gagamit ng exchange wallet. Yan. Ang safe na gawin ay gumamit po ng wallet na compatible sa XRP toolkit tulad po ng Zoom o Ledger. Ang feature na ito ay mainam pong gamitin kung gusto mong i-secure ang padala mo sa hinaharap o kung gusto mong patunayan ang tiwala mo sa katransaction mo. Isa po itong magandang tool sa mundo ng smart contracts kahit na basic lamang ito. Ngayon is gaano naman po karami ang pwede mong i-escrow. Ayan. Sa ngayon ay tanging XRP lang ang pwede pong i-escrow. Hindi po kasama rito ang ibang assets gaya po ng USD, Euro o Solo tokens. Kaya kung plano mong gumamit ng escrow para sa iba't ibang currency, hindi po ito tatanggapin ng system. Kaya bago mo pindutin ang next, siguraduhin mong na-review mo ang lahat ng detalye ng transaction. Isa pong maling pindot lamang, pwede ka nang mawalan ng access sa XRP mo. Kaya i-double check ang petsa, address at saka halaga. Ngayon ay paano mo naman makikita ang active escrows? Yan, kapag na-submit mo na ang escrow ay makikita mo ito sa table na tinatawag na active escrow. Yan po yung nakikita natin dito sa screen. Ganyan po yung makikita mo. Dito mo malalaman kung pwede na ba itong i-finish o kailangan pa ng panahon. Dalawa lamang po ang pwedeng mangyari. Una ay ang finish at ang pangalawa ay cancel. Dito po sa finish, kapag dumating na ang date, pwede na pong i-release ang XRP papunta sa napiling address. Ang cancel naman ay kung may option kang mag-cancel at hindi pa dumadating ang deadline, pwede mong bawiin ang XRP mo. Dito mo makikita ang buong transparency ng escrow system na XRP. Wala kang itinatago. Lahat po ay documented. Ayan. Ngayon ay bagay ba ito para sa mga baguhan? Yan, para po sa mga baguhan sa crypto, ang paggamit po ng escrow ay hindi po agad inirekomenda ng malakihan. Mas mainam kung magsimula ka muna ng maliit. Halimbawa ay 5 to 10 XRP lamang at iset mo lang sa loob ng ilang araw. Huwag muna long term kung hindi mo paggamay ang sistema. Kung gusto mo pong mag-practice ay gumamit ka muna ng testnet sa test.xrptoolkit.com. Dito ka makakapag-eksperimento ng walang tunay na pera at safe at walang kaba. At sa kabuuan ay dito sa mundo ng crypto, ang pagkakamali ay may presyo. At ang feature po na ito ni XRP ay parang double-edged sword. Kung tama ang pagkakagamit, napakalaki po ang potensyal nito sa trust-based na transaction. Pero kung hindi mo ito naiintindihan, maaari itong maging sanhi ng permanenteng pagkawala ng iyong asset. Kaya sa mga baguhan, ang payo ko po ay simple lamang. Magsimula ka muna sa maliit, pag-aralan ang bawat galaw at gamitin muna ang testnet. Sa XRP ay may matinding kakayahan, pero kailangan mo siyang gamitin ng may respeto at disiplina. Kung plano mong gamitin ang escrow feature na ito bilang pang-investment or pang-regalo sa future,
siguraduhin na iintindihan mo ang bawat hakbang. Tandaan mo, hindi lang ito simpleng send. Ito ay isang smart agreement na may takdang panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.